Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag, ang ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang. Good day po mga kamuso. Kami ang Oasis Ignite Care Black. Teka guys, alam niyo ba ibig sabihin ng Oasis? Ayun ba yung ano? Iyoko na nga. Basta alam na yun ni Ate Jovelyn. Oo naman, Berna. Si Jovelyn pa ba? Eh, ikaw, Jeline. Ano nga bang Oasis? Guys, ako lang to. Char. O, huwag ka na mahiyakil. Bakit nga ba Oasis? Oo nga no? O-A-S-I-S. Oasis. Pero, bakit nga ba Oasis? Oasis dahil sinabi sa Psalms 107 verse 35, TPT. But he also can turn a barren wilderness into an oasis with water. He can make springs flow into desert lands. Kaya naman, our Ignite group is united in prayer for God to be our oasis, a rich and productive area with water in the middle of a desert, or a sanctuary of calm in the midst of chaos. Oasis. O ngayon guys, alam na natin kung bakit Oasis ha? Oo nga po kuya. Pero may sasabihin po ako. December 3 na po ngayon no. Napakabilis talaga ng panahon. Oo nga, Rick. 13 days na lang Christmas na. Kaya, maglalabas na ng mga salad. Yahoo! Tama ka dyan, Berna. But bago natin i-celebrate ang Christmas, halina't batiin muna natin ang mga celebrants ngayong linggo. Sino-sino nga ba sila? Sa December 12, which is ngayon, birthday po ni Chuck Gnosis, pamangkin ni na Ate Ada at Ate Aline. Sabay naman yan, ngayong araw din, birthday ng ating kasamahan na si Danica Montisa. Sa December 30 naman po, Monday, birthday po ni Ate Hazel Ann Rondilla, anak po ni Nanay Lynn, na isa po sa ating mga supporter. Sa December 14 naman, Martes, 42nd wedding anniversary naman ni Tay Danilo and Nay Levy Capia. Parents yun nila Ate Diana and Ate Nina. Sa December 16, Thursday, birthday naman po ni Ate Roslyn Remoto. Kasabay naman niya mag-birthday si Brother Sandy Granada. Sa December 17 naman, kaarawan naman ni Nanay Felicidad Alquino, na nanay ni na Kuya Romel at Kuya Myong. Kasabay naman po nito ang wedding anniversary ni na Brother Jaime and Sister Rosel Cubajo. At wedding anniversary nila Sis Hershey and Bro RD De La Cruz, couple parents ni Ryzen, tama? Happy birthday po at happy wedding anniversary. Halina mga kapamuso, atin po silang ipanalangin.
Grabe no? Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat kay Lord. At dahil dyan, para sa ating Thanksgiving testimonies, pangunahin tayo rito ng Torres and Patron family. Let's go! Nagpapasalamat ako kay Lord sa araw-araw na pag-iingat sa aking pamilya, kay Kay, kay Sia, kay Isi. At ganoon sa aking pananahi sa araw-araw. Sa maliit kong shop, nagpapasalamat ako sa mga drop-by na nagpaparepair, na ito naman ay napapasa ko sa ate ko. Kahit pa paano may income din siyang dagdag. So nagpapasalamat ako sa lakas, sa patnubay niya sa akin sa araw-araw sa pamimili ng tela, at sa mga pag may mga sinusukatan ako, yung kalakasan at protection niya sa akin sa pagbibiyahe. Maraming salamat din sa yun nga, sa pang-araw-araw na devotion na dun yung lakas. Dun lang ako umahango ng lakas tuwing umaga para sa aking paghahanap buhay. Walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon talaga sa araw-araw na buhay at araw-araw na bigay tuwing umaga. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings, provisions niya sa amin na all throughout ng pandemic, simula nag-start to, hindi ako nawalan ng work. Sa health ng family, especially kay Seya, na malakas yung pangatawan, hindi kami pinapabayaan, and kasama namin yun palagi. Praise God. Praise God. Para naman po sa ating offering challenge, pakinggan po natin mula sa Children Department ang hamon para sa pagbibigay. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Dumako tayo sa offering challenge at ito ay ang number 1. Ito ay may pamagat na solving your money problems, break the poverty mindset. Pagbasag sa maling kaalaman tungkol sa kahirapan. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and first themselves with many griefs. 1 Timothy 6:10. Ang pera ay isa sa mahirap talakayin o pag-usapan ng tapat na mga maraming Kristiyano. Ngunit dapat natin itong talakayin at pag-aralan dahil ito ay ang importanteng pag-usapan ayon kay Jesus. Money is evil. Ang tingin ng iba kaya't maraming relihiyosyong tao na natitisod o na-open kapag ito na ang pinag-uusapan. Ang pera ay hindi kasalanan. Ngunit ang pagmamahal dito ay pwedeng maging sanhi ng kasalanan ng tao. Ang pagmamahal na sobra sa pera ay maaaring magtulak sa iyo o gumawa ng mga masamang bagay at ang worst nito ay ang paglayo sa Diyos. Ang pera din ay maaaring mabuti o masama. Pwede mo itong gamitin sa mga iligal na bagay o di kaya maaari mo itong gamitin upang magbigay tulong sa mga nangangailangan. Kailangan nating magkaroon ng tamang kaalaman sa paghawak sa ating kapirahan. Maraming magagawang mabuting tulong ang isang Kristiyano kapag ito ay may kaalaman at marunong maghawak ng kanyang salapi. Sabi nga, kung ikaw ay marunong maghawak ng salapi, ikaw ay maraming matutulungan, lalo na ating mga kapwa Kristiyano.
ito lang ang masasabi ko. Humihingi tayo sa Panginoon, bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo kung paano natin, halimbawa, may didibed-dibed itong pera, kung paano natin pagkakasin, kung saan natin gagamitin, saan natin itutulong. Pero, dapat, unahin muna natin ang pagbibigay sa ating Panginoon. At mula diyan, bibigyan tayo kung paano, at tatalino tayo, bibigyan tayo kung paano natin magagastos, kung paano natin gagawin ang perang ito. Dito rin, mailalayo din tayo sa anumang mga tukso sa pamamagitan ng perang ito. Kaya, latdagin natin idalangin na ang pagbibigay talaga ay dapat nating unahin. Maligayang pagbibigay sa inyong lahat. Para pa po sa mga announcement, andito at pakinggan na po natin ang naggagandaan na si, ito lang masasabi ko, Ate Jehan, pasok! Ayun o, praise God naman po sa ating Oasis Ignite Care Flock. Salamat sa nakakabless ninyong pagilid ng ating programa, mga kabataan. Samantala reminders po, next Sunday ang mangunguna naman po sa ating shows o Samba Part 2 ay ang Pyro Ignite Care Flock bilang MCs, ang Trigo Family sa Thanksgiving Testimonies at ang Youth Department naman po sa ating Financial Management at Offering Devotion. Mga nanay naman po natin ang magkakaroon ng kanilang face-to-face worship service. Pakinote na lang po na 8:30 po ito na umaga gaganapin. Susundan po ito ng Wives and Mothers Christmas Gala na may tema pong Rock Solid Christmas. Invited po ang mga nanay dyan. Sana maka-attend po kayo. Sa December 26, ang mangunguna naman po sa ating gawain ay ang Haven Guerrera Ignite Care Flock, ang Ubaldo Family, ang YE Plus Department at sa Samba naman po ay ang mga tatay. Ayun lang po! Pwede na po natin i-play ang next na video para po sa pagpapatuloy na ating Christmas Sermon Series. Maligayang pakikinig po ng salita ng Panginoon.